Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Agoy! Tinabla ho si Tutasen. Congressman ng Batangas nagsalita na ang impeachment totally dead para kay BP Sara. Mamaya ho, tablado na si Tutasen. At ngayon parang nagtatanong yung persona non grata, sino ba nagpanukala niya sa isang Chinese ambassador? Kaya ngayon bumelta, itong Chinese government ba o basta tagapagsalita ng China. Kung gusto nyo, lahatin nyo na. Huwag lang yung paisa-isa. Pahiya sila ngayon. Napahiya kayo, bira kayo ng bira sa China. Sa ambassador ng China. Ano ngayon? Tatanggalin daw ho ang ambahada sa China. Apektado ang Pilipino sa mga gunggong ng mga senador. Isipin nyo ha, dinamay-damay ba naman? Pag yan ang ginawa nyo, magagalit sa inyo ang China. Hindi sa kinakapihan ng China, maging utak ba? Utak, mindset ba? Galingan mo lang yung utak mo, hindi yung puro yabang ha. Kakalabanin mo China. Kakarampot lang tayo. Kakarampot lang. Wala pa tayo mga matitinding kagamitan. Tirador, pana, sumpit. Tsaka mga manananggal, mambabarang. Yun lang ang meron tayo. Tandaan nyo yan. Nagtatapang-tapangan kayo. Akala nyo hindi ho kayo Diyos ko po, Karudi. Matagal nang usapin. Yung pinag-aagawang ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung sakali ba nalalaban sila, lalaban kayo? Kung sakali ba magyaya itong mga senador na, tara, lumaban tayo, sasama kayo? Kayo na lang. Hindi nga kami nakikinabang sa inyo, tapos sasayain nyo pa kami sa laban-laban na yan. Diyos ko po. Marimar. Wag kang masyadong bida-bida. Meron niyang bida-bida. Layas! Sabi pang ganun, kilala nyo yung si De Bendalo? Layas daw, layas. Nung binalikan sila, tikom ang bibig, agoy. Yan, tapang-tapangan pa more. Eto, bigyan natin ng isang pahapyaw. House need to update impeachment rules. Kasi bakit? Hindi na ho kakatiga ng Supreme Court itong impeachment laban kay BP Sara. Sino nagsabi niyan? Aba, makinig kayo mamaya. Kasi isang congressman ang magsasalita na rin. Na totally, House need to update the impeachment rules following Supreme Court ruling on the Duterte complaint. Bakit? Wala naman talaga. Ang ibig sabihin, itong usapin na to, alam ng Supreme Court kung ano ang laban nila. Kaya nagsasampa sila ng panibagong impeachment. Politika yan. Wala na silang hangad, kundi umupo, makaupo, magnakaw. Yan. Kaya nila pinapabagsak si BP Sara. Dahil hindi sila makakaabante kay BP Sara eh. Parang si Tatay Digong lang. Bawal mangurap sa panahon ko. Kung gusto nyo, sa susunod na panahon. Iyak sila, lalo-lalo na itong tuta. Pasok natin to. Dilima, ano na naman yan? Sa tuwing nagsasara ang pinto ng hukuman, may mga politiko talagang ayaw tumanggap ng susi. Kapag hindi pumabor ang desisyon, biglang may lecture tungkol sa demokrasya, may babala tungkol sa hinaharap, at may pangakong hindi raw titigil. Tanong ng marami, hustisya ba talaga ang hinahabol, o simpleng hindi matanggap na may hangganan ang kapangyarihang politikal kapag sinalubong na ng saligang batas? Kaya nga Mariing tumutol si Leila de Lima, kinatawan ng mamamayang Liberal Party list, sa naging desisyon ng Supreme Court of the Philippines na nagdeklara bilang unconstitutional ang articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sino ka ba? Ilan ba ang bilang mo? Bakit ikaw yung galit na galit? Samantalang ang milyon-milyon Pilipino tuwan-tuwa, nagpapalakpakan, yes! Binasura na yung impeachment complaint. Di ba? Binasura na, meaning wala na sustansya.
Lahat ng nag-file, iyak. So ngayon, meron panibago. Sa is, meron na magsasampa. Sa tingin nyo, kakampihan na naman kayo? Kakampihan kayo pala? No way! Walang kakampi sa inyo. Binasura na nga eh. Ibig sabihin nun, sa susunod na mag-complain pa kayo, magsampa kayo ng reklamong impeachment, babasura uli ng Supreme Court yan. Dahil, nabasura na nga yung una eh. Walang sustansya. Pangalawa, ito, sasampa nyo, wala na naman sustansya. Ganun lang. Ayon kay De Lima, malinaw umano ang paglihis ng Korte Suprema hindi lamang sa letra Diyos kundi ko maging po. sa diwa ng saligang batas. Magaling pa kayo sa Supreme Court. Ilang kayo nagsasabi niyan? Yung isa, yung puti buhok, yung tuta. Sen. Oo. Ayaw rin niya. Gusto niya na maging tsa-tsa na lang. Mag-tsa-tsa na lang kaysa sa nangyayari daw ng pagdesisyon ng Supreme Court. Bakit kayo mga iyakin? Bakit si Bibi Sara kahit anong demanda ang natatanggap, hindi naman nag-iiyak? Bakit kayo, hindi naman kayo ang dinimanda, hindi naman kayong na-impeach, kayo ang nagngangaw-ngaw? Bakit? Takot kayo sa 2028? Galingan nyo kasi. Gamitin nyo na yung mga pera nyo. Yung resources nyo. Para hindi manalo si Bibi Sara. Pero, wag kayong papakasiguro. Ang gusto ng taong bayan, Duterte plus Duterte plus Duterte Black. Yun lang, tapos. Diba? Mga iyakin. Alamin nga natin ito. Oo, kasi tinabla na ni Congresswoman itong mga banat ni Tuta Sen. Kasi di ba banat siya ng banat. Hindi ko gusto yung pumabor. Hindi ko gusto yung desisyon ng Supreme Court. May ganto ganere, ganto ganoon. Eto, makinig ka. Jervil Luistro, partner, paborito natin dati ito. Pero ngayon, madalang na natin na-interview, no? Napapa-interview pa rin naman. Na-interview niyo ba? Oo, Ay, lagi namin. ni Robert? Christian. Ayun. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Alvin and Doris. And thank you for having me here in your program. Opo. Hingi na po kami ng reaksyon kasi siyempre fresh pa po yung desisyon ng Korte Suprema kahapon, na binasura na yung MR. Anong impact po niyan? Kung meron man, anong epekto po niyan? Ito bibigyan natin ng isang pahapyaw. Bumaliktad na ba o tinabla lang si Tutasen? Alamin natin. Sa impeachment complaint naman laban sa presidente. Alam mo, this is a 50-page decision, no? At hindi ko pa masyado naaral. But one thing is certain. The first impeachment complaint against the Vice President is indeed dead already. No? And I wish to share mga iyakin, makinig kayo. Mga kabayang bulok. Dala yung Saba Queen. Yung tuta. At yung mga kung ano pa. Yung trililing. Makinig kayo. Ito na ata. Tatablahin na ata ni Congresswoman yung mga kakampi niya. Congresswoman, kung gusto mo maligtad, gawin mo na Pero hindi pa naman kung gusto mo lang at handa kang makipag-reconciliation. Reconciliation ba tawag doon? Kung gusto mo lang tuloy. also na marami pong bagong requirements in as far as impeachment process is concerned. And I honestly believe kakailanganin ng House of Representatives na i-update ang ating rules on impeachment to make it align to the decision of the Honorable Supreme Court, no? Despite varying opinions, Alvin and Doris, we have to recognize the Supreme Court as the final arbiter of all the controversies arising. Yung mga nag-iiyak. Makinig kayo kailangan nyo kasing sundin. Kailangan nyo respetuhin. Ano sabi dito? Sabi ni Congresswoman, ulit. Final arbiter of all the controversies arising from implementation and interpretation of the laws, no? So,
dininay ang motion for reconsideration, Good. and that will render the decision final and executory Good. already. And considering the rule of law where the Philippines live in, we have no option but to follow the decision of the Supreme Court. Hindi niyo po Wait lang ha. You have to follow the decision of the Supreme Court. Simplihan lang natin. Kung kayo ayaw nyo, yung mga nag-iiyakan at hindi nyo matanggap, mag-resign na kayo. Kakahiya, tinabla na kayo ni Congresswoman. Oo, mukhang magkakabaligtaran na. Title lang nga natin to. Tutasin, tinabla na ng Kamara. share yung pahayag ni Senate President Tito Soto. Aba, matapang yung Ayan. statement ni Soto, Gano'n ba katapang? Para Gano'n sabi ba sa katapang? overreach yan, ang tawag dyan, judicial legislation. Ano ibig sabihin? Ano Ibig sabihin, ang gumawa ng batas at nagbago ng batas, ang hudikatura na hindi naman niya trabaho. Hindi niya mandato. Do you share that view, Congressman Luistro? Alam mo, whether I share that view or otherwise, that is water under the bridge already. No? And I have to acknowledge the fact as well that I am a lawyer, an officer of the court, and we are bound to follow the decision of the Supreme Court. Okay, goods tayo dyan, ha? Para maintindihan na ito ni Tutasin na hindi siya abogado. Abogado. Para hindi niya tanggapin kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Diba? Simplehan mo lang. Nag-aral ka ba? Sa bagay, oo nga, school bukol nga pala ito. Kaya naman pala, mahina makapick up. Nasa ropor pa. Diba? Kung ikaw ay mambabatas kuno, dapat alam mo, you have to follow the rules of Supreme Court and the final, kung ano yung pinali na, hinatol, ano pa ba kailangan mo? Motion for reconsideration. Binasuro na nga. Ano pa ba? Court, mag-a-appeal. Pwede ba yun? Kasi nag-file ng motion for reconsideration. Para naghahabol itong mga kawawa na bumabanat kay BP Sara. Pero eto, kita nyo naman, isang abogada, although alam natin na nasa kabilang linyada siya, pero alam niya yung batas, alam niya yung Supreme Court, alam niya yung ruling. Kaya nga, kailangan munang plantsahin kung sakasakaling magkakaroon na naman ng pangalawang file ng impeachment laban kay BP Sara, kailangan latagan nila ng bagong rules. Kasi humagahain sila ng matinding ebidensya. Yun lang. Kasi may counter naman si BP Sara dyan lagi Oo, naintindihan po namin, Congressman. Pero parang, Kasi si Soto kasi parang hindi na abogado. Ay, hindi siya masisita. Ito, abogado ito Si Oo. Jerville, abogado yan. Siyempre, officer of the Tinatawanan na lang si Soto. Hindi ka naman pala abogado, kaya naman pala. court siya. Exactly. Oo, whether we like it or not. But anyway, ano po ang mga pagbabago? Sabi mo, you're going to adjust. yan. Ano ang mga obvious na mga pagbabago na ginawa natin dati at hindi na natin pwedeng gawin moving forward? Well, very particular, Alvin and Doris, is yung rule with respect to the second mode of filing an impeachment complaint. Yun. Because prior to this decision, this provides us the express lane so that after receipt of the complaint, signed and verified by at least 1/3 of all the members of the House, Ano yun? the House of Representatives actually is allowed to transmit it immediately to the Senate. Iba na ngayon. Iba na. Sapagkat mayroong mga requirements na nakapaloob sa desisyon ng ating kataas-taasang hukuman. Kasama dito, dapat merong accompanying evidence ang ating impeachment complaint. Second, the copy of the complaint along with the evidence should be given or provided to all the members of the House, no? And even during the voting in the plenary, dapat i-provide physical copy of the articles of impeachment, including the evidence supporting the same, no?
And ito lang ang hindi masyadong maliwanag sa akin, no? Ano yun? Kasi there are varying comments on this decision. Some are saying that referral to Justice Committee became a requirement even in the second mode. That is why I really wish to look into that and find some clarification kung totoo ba na pati second mode ay kailangan na rin na dumaan sa Justice Committee. Okay. Opo. Ma'am, medyo pakipaliwanagan Yeah. lang po ako dahil nagugulumihanan na ako. Ang dami nating naririnig na impeachment. Sa Monday, magsisimula na yung complaint laban naman po sa Pangulong Marcos. Yung hearing ng Oo, Committee yung on hearing. Justice kasi siya ang chairperson ng Oo. House Committee on Justice. Tapos sa February 6 naman, meron yung isa pa- Inaasahan naman. Inaasahan No? Aglaban din, naman kay oo. Vice President Sara. Iba naman Correct. yun. Opo. Hiwalay yun. Unahin muna natin yung nandyan na. Kasi doon Kay pa lang may Pangulo. jurisdiction si Jervil, di ba? Yan. Yung sa kay Presidente. Opo. Anong expectation sa Monday, Kong? Well, February 2, we will be having the initial hearing with regards to the 2 impeachment complaint against the president, no? At kung anong mangyayari during our initial hearing, of course, there will be sponsorship speeches, endorsement speeches galing sa mga House member na nag-endorse ng mga impeachment complaint na ito. For example, itong kay Attorney De Jesus, it was sponsored by Congressman Nisay. Hmm. And itong sa Makabayan Block, it was sponsored by Congressman Tino, Elago, and Co. No? So we will be asking them to deliver their sponsorship or endorsement speech in support of the impeachment complaint. No? After that, we will be sharing to them and reading to them our ground rules. That is before we start actually the proceeding, no? And after that, we will be proceeding to the determination of sufficiency in form. Yun na. Yun yung kay Bongit. Pero, wag na kayong aasa na yung impeachment complaint, yung pangalawang impeachment complaint, kung meron man, uusad pa kay BP Sara. Babasura lang yan. Kasi inamin na rito na kailangan merong sufficient evidence. Kailangan merong hindi lang at least 1/3, meron pang mga requirements. So, meaning to say, mahihirapan na sila. Kasi, nagpak na nga yung una, nabasura na nga yung una kahit may MR pa o motion for reconsideration, hindi na pagbigyan. Ito pa kayang pangalawang banat? Agoy. Kamara tatalakayin sa February 2 ang impeachment complaint labang kay Bongit. Ayan ha. February 2. So bukas, hindi natin alam kung anong oras. Siguro mga 11 or 9, 10, hanggang hanggang maghapon na siguro yun. Hindi natin sure. Sa isang impeachment court sa Senado, tatalakayin muna sa Kamara ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Lunes, titingnan ng mga kongresista kung papasa ba sa technical criteria ang mga reklamo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Tatalakayin na sa Kamara sa Lunes ang 2 impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts, Chairperson Terry Ridon, layo ng unang pagdinig na tukuyin kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pero bago pa man magsimula, kinwestiyon na ni Ridon ang bigat ng mga aligasyon gaya ng pagpapatupad sa warrant ng Interpol at ang unprogrammed appropriations sa budget. Ang ginawa po ng executive ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, ito po ay pagsunod doon sa kanya pong... May taga-bulong sa likod. Andyan na sila. Para silang, ano pangalan nyo? Tuwadcom again? Tuwadcom 2.0? Simula na sila. Kulang sila. Actually, kulang sila. Wala na yung mga sinaluma eh. Naluma na ng panahon. Yung mga makikisig ng mga nasa Tuwadcom pa yung grupo nila, wala na, hindi na kaya ng persa. To, for sure, yung mga pagtatanggol nila dyan sa amo nila,
Mabubutasan yan, baka dire-diretso impeachment. Atty. Guanzo nagsalita na hindi magnanakaw si VP Sara. Ang mga tao, inis na people are sick and tired. Mga magnanakaw sa gobyerno and no matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya na nagnakaw si Sara. At saka even lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Eh sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Opo. Kanina lang. Wala namang problema. Oo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos kasi COA commissioner ako eh. Opo. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, eh siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, doon siya kakasuhan. Yun lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? So, Yung nag-ghost project siya, wala. So paano po, Mama Bing, lahat ng to nangyayari and we only have 2 years to go. So does that mean that our country needs to wait for another 2 years for this all to end? For all these corruptions? At nakakalungkot yung ekonomiya as a result. Stock market, bagsak. Dollar, 59.45. Opo. Sabi na, mas okay ngayon sa OFW kasi mataas ang dollar. Eh anak, ilan lang naman ang OFW? Paano naman tayo na yung mga regular na tao. na mafe-feel natin pag mataas ang dollar, tumataas din yung mga bilihin. Correct. Kasi yung iba, ini-export din yung mga material ba? Opo. Yung ini-export yung materials na ginagawa ng mga produkto. The cost is higher, so they sell it to us higher. Plus may VAT pa tayo na 12%. Mataas na VAT sa buong Asya. Sa tourism, bagsak. Ano ba yan si Secretary Franco? Secretary Franco, with respect, you're good looking. You're good looking. Ma'am, you're so good looking. That is not the forum for your pictures. We're trying to promote the country. You promote our beaches, the people, nature, ganyan. So anyway, illiteracy. Grabe, functionally illiterate, 80%. Opo. Grabe naman. Alam mo ba, kami noon, Cadiz West Elementary School, grade 1, nagsusulat na kami at nagbabasa. Pero Bisaya. Kita nyo, pinaliwanag din kanina ni Atty. Guanzon na mga taga-Visayas ay hindi naniniwala na magnanakaw si VP Sara. Di ba? Kahit naman tayo Di ba? Ginawa lang talaga ng issue kasi sumagot ang COA, wala namang anomalya. Ewan ko ba dito sa mga ito? Mga nagbibida-bidahan. Magpapile pa sila ng panibagong impeachment. Wala talagang mangyayari. Babasura lang na ibabasura. So yun, walang ebidensya na may nabayarang kongresista kaugnay ng impeachment. Hindi natin alam kung ano itong mga kasama. Alamin natin to maya-maya. Pero, usapin ng insulto ng mga Chinese sa Pilipinas, itong Fall 2. Nako, ininsulto raw yung mga Chinese sa Pilipinas. Alamin natin to Magandang araw, Pilipinas. Ito Yan. naman po ang isang edisyon ng Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. At siyempre kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw. Magandang araw po, Paring Eli. Magandang araw naman po sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga OFWs na nasa Hong Kong. Mga OFWs natin. Sa Macau. Nasa Macau, nasa China. Na apektado dito sa mga kagaguhan na pinaggagawa nitong mga senador. Yan. Kagaguhan na pinaggagawa nitong isang mandaraya na estudyante sa PMA na sinipa dahil ano bang tawag ng cheating? Ng daya. At sinipa at ngayon naghari-hari dyan dahil hindi naman siya spokesman ng Coast Guard, ginawan pa siya ng parang platform para babastusin ang China, lalo na yung head of state. So, ito po tayo, mga kababayan, magandang hapon po sa inyo dyan, na nasa ibang bansa, at lalo na dito sa Pilipinas, na hanggang ngayon, naghihirap pa rin dahil sa kabulustugan nitong presidente
na namumuno sa ating bansa. Yan. Okay, so pag-usapan natin mga kababayan, itong issue na kung saan ay nagkakaroon po ng lalo tumataas ang tensyon. Ito, katulad nga, itong si Senator Erwin Tulfo, nung magbutuhan niya kasi merong butuhan para kondinahin. Yung isang resolusyon, kondinahin ang naging pahayag ng mga opisyal ng Embahada ng China. Pero gustong palayasin, lumayas daw kayo kung hindi niya raw kaya at alam dito yung mga umiiral na demokrasya dito po sa Pilipinas. Pakita Secretary. natin itong kumag na senador na ito. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. O, sino ba itong kumag na senador na nagdadaldal tungkol sa demokrasya? Yan, Di ba sino ito nga yan? yung senador na lumayas din dahil sa ating demokrasya? Lumayas ito sa Pilipinas, nagpapanggap na pinanganak sa Amerika. Yan. Dinaya Yun yung papeles sa Amerika at pinanganak daw siya sa Hawaii. At he falsified these documents and made himself tell a lie to the Americans, U.S. immigration, and was able to get an American passport. Bakit ka lumayas noon? Hindi mo ba nagustuhan yung demokrasya ng Pilipinas, Mr. Tulfo? Bakit ka lumayas? At bakit mo palayasin yung mga gustong tumira dito? Ikaw, ayaw mong tumira dito, lumayas ka. Dati, at naging Amerikano ka. Hindi mo ba iniintindi na ang dami nating mga kababayan na naghihirap at nagtatrabaho sa China, nagtatrabaho sa Macau, sa Hong Kong, tapos papalayasin mo itong mga opisyal ng China? Aren't you becoming stupid to think about this, Mr. Tulfo? Siguro, bukod dyan sa kasi ang aking pananaw dyan, parang nailalagay sa panganib, no? Yung kalagayan ng ating mga kababayan sa mainland China, di ba? Diyan, Beijing, Xiamen, Shanghai, Guangzhou. Marami at siyempre yung sa Macau at Hong Kong, maraming mga kababayan natin, kung magpasya na pauwiin ang mga yan, tapos bukod dyan, Sec Jing, yung ating negosyo, di ba? Kasi yung kalakala natin, ang laki ng exchange between China and the Philippines. Kasi number one trading partner nga ng Pilipinas, yung China. Tingnan mo nga ito, noong hindi pa ito senador at announcer lang, ordinary announcer lang ng radyo or TV. Tingnan mo itong sinasabi niya. At Iba. Iba ang sinasabi nito. Naging senador lang hastang akala mo kung sino na . Ito, pakinggan mo itong sinasabi nitong Tulfo na ito dati. Problema dyan, siyempre, pag napikon itong si Xi Jinping, paano na pag-usapan pa negosyo? Pag napikon daw si Xi Jinping, paano pa? Pinipikon nyo nga . Kinakampihan nyo nga. Wala talaga. Kita nyo si Bendalo. Pabago-bago, ano? Siyempre, alalay ngayon ng yan Alalay ng kanyang amo. Alamin natin to, BP Sara, pag-amyenda sa saligang batas, pinalulutang ni tutasin para ay maiwas to. Naku po. Wala talagang sustansya yung mga sinasabing yan. Alamin natin dito. Utang ni Senate President Tito Soto ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ay para maitamaan niya ang panghihimasok ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso. Nang desisyon na nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Pinal na ang desisyon ng Korte Suprema pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa pagdedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Pahiya ka na kay Luistro. Tinablakan ni Luistro. Ano pa? Tutasin. Unconstitutional is, sabi nga ni Luistro, hindi ka abogado. Sabi nga niya, abogado siya. Ikaw hindi. Kaya wala kang alam. Wala kang dapat. Hindi mo kailangan sabihin yun. Sumunod ka sa Supreme Court. Tutasin. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag na huwag mo kakalimutan. Mag-like, share, subscribe. Bye-bye!